Ito na mga kabuting-ting yung ipapalit natin na voltage regulator dahil naubusan tayo ng pang Honda. Yamaha lang yung kakapit natin pang Mio Amore. Magkatulad lang sila. So magkatulad lang sila, naka-green yung kanyang connector socket. So meaning pang DC type siya. Magandang araw mga kabuting-ting, may gagawin tayo dito sa motor bike. Problema ng kanyang motor is kapag nalubat na yung kanyang battery, ayaw na mandar. Kung makikita natin mga kabuting-ting, itong kanyang neutral light, okay pa. Pero dito ngayon, papandarin mo natin. Tapos iwan natin ilang saglit, pandarin na dito. Pusa dito na mamatay kapag nawawala ng kanyang neutral light, mamatay na daw. Ayan, kikita natin na medyo mahina yung kanyang neutral light. Kapag nag-RPM tayo, mahina yung kanyang neutral light, meaning walang charging yung kanyang motor. Ganito lang yung kadali mga kabuting-ting kapag nag-counter kayo ng ganyan, walang charging yung kanyang motor. So gagawin natin dito, pupunta tayo sa kanyang battery, titingnan natin kung makarga ba yung kanyang regulator. Sa pag-check ng ating battery mga kabuting-ting, kung makarga ba yung ating regulator, gagamit lang tayo ng voltmeter. Ito yung gamit natin. Kung makikita natin dito, ang karga ng kanyang battery is 11.3. Pero nang pandarin natin ito, biglang nag-drop yung kanyang battery, nag 5.8. Pandarin natin. Yan siya. 5.9, 6.0, tapos lang size lang, hindi ko makarga yung kanya. Kita natin nagagana. Yan ang battery. Ito mga kabuting-ting, try muna natin pandarin, tanggalin muna natin yung kanyang isang terminal ng kanyang battery, baka grounded yung kanyang battery. Natanggal na natin yung kanyang negative. Try natin pandarin kung andar pa bang kanyang motor. Yan mga kabuting-ting, kahit anong padjak natin, ayaw mandar kanyang motor. Anong padjak natin, kick, wala talaga. So dito mga kabuting-ting, dadako tayo sa kanyang stator coil o kanyang regulator lang ang sira nito. Andyan lang sa dalawa. Sa problemang ganito mga kabuting-ting, dalawa lang yung pupuntahan natin dito sa kanyang stator coil. Kung nagsusupply ba ng kuryente patungo dito sa ating regulator, yan, o kanyang regulator ba yung sira, ayaw na mag-convert ng AC to DC current. Tingnan natin. Una natin i-check yung kanyang linya. Dito na ito dadako sa kanyang regulator. Sa pag-check ng ating linya, itong yellow at saka puti, ito lang yung i-check natin. Dahil itong yellow yung kanyang supply, dahil half wave ito yung mula sa ating stator light coil. Ito yung light coil. At itong puti naman, ito yung ating charger. So mula dito, kapag nakasupply na siya ng puti, itong ating regulator, siya yung nag-convert ng AC current patungo sa DC current. Dito lalabas yun sa pula patungo sa ating battery. Sa pag-check pala mga kabuting-ting, gamit ulit tayo ng test light dahil positive yung hahanapin natin. Clip natin sa body ground yung ating test light clip or sa ground ng ating battery. Check nyo ng test light, may ilaw ba? May ilaw yung test light, masyadong mahina lang yung kanyang kurente sa kanyang battery. Isuksok na natin sa puti yung ating test light, tapos try natin kick. Kung iilaw to, meaning nagsusupply yan ng kurente yung kanyang stator ko. So nagsusupply ng kurente yung kanyang stator coil, may ilaw sa yellow, sa puti sa kanyang light coil. So bago tayo dumako ng
pupuntahan muna natin yung sakit ng sa kabila, baka nagkaroon lang ng loose contact. Ito na yung sakit ng ating stator coil. Unplug lang natin. Ito na siya, na-unplug na natin para matest natin kung may laman mo yung kanyang yellow wire. Ito na yung yellow at saka puti. Ito yung patungo dito sa sakit ng ating voltage regulator. So ganun pa rin, kailangan balik ground yung ating slide plate. Check natin ulit sa yellow kung may current, diba? Ayan, tulak na siya. Goods yung ating yellow wire, yung ating light coil, may kurente. Try naman natin yung ating puti. So, umilaw din siya. Goods yung ating dalawang linya. Ang nangyari dito sa kanyang yellow, maaring nagka-loose contact lang siya. So, ang gagawin natin dito, UUPin lang natin ng kunti. Ito yung ating yellow wire, yung atong sakit, i-twist lang natin ng kunti. Ito na siya, na twist na natin yung ating sakit. Ganyan na, yung ating sakit. Balik na natin. Ito na, naibalik na natin yung pagka-plug yung ating sakit. Tapos testing natin dito kung may current lumalabas. Dito mga kaputing-ting, check natin uli yung kanyang white wire. Let's white. So natin i-check yung kanyang yellow. Ang nangyari nito mga kabutingting, may putol yung ating wire mula sa ating sakit ng ating stator patungo sa sakit ng ating regulator. So ang gagawin natin dito, magja-jumper na lang tayo ng wire para hindi na tayo magbubuklat ng kanyang buong harness wire. Ito rin ang dahilan kung bakit nasisira yung ating voltage regulator, kasi hindi kinaya na ng ating regulator na sa white wire lang dumaan lahat ng kuryente mula sa ating stator. So magre-recta tayo ng wire mula dito patungo dito sa ating yellow. Ito na yung gawa natin mga kaputing-ting. Dito tayo sa kanyang mismong stator tayo na gumawa ng recta at pagkapang natin ito mula dito patungo sa ating regulator. Ito na yung gawa natin mga kaputing-ting. Na-organize na natin yan. Na-recta na natin sa kanyang yellow. Sama ilaw na siya. So dito na tayo dadako sa kanyang rectifier. Nagka-convert pa ng kuryente ito. Para malaman po natin na nagbabato ng kuryente yung ating rectifier, yung isang fuse, yung blue, tatanggalin natin kasi yung itong mula sa ating stator at saka sa ating rectifier. Ito na mga kabuting-ting yung ipapalit natin na voltage regulator dahil naubusan tayo ng pang Honda. Yamaha lang yung kapit natin pang Mio Amore. Magkatulad lang sila. So magkatulad lang sila, naka-green yung kanyang connector socket. So meaning pang DC type siya. Regulator ng Mio Amore at saka Rederon 50. Magkatulad lang. Wala na kayong ililipat, plug and play lang siya. So kapag naka-encounter kayo ng ganito, walang yung XRM nyo or Mio Amore na sira yung voltage regulator tapos wala kayong mahanap na original, pwede nyo ikabit yung sa Raider 150 at saka yung sa Yamaha na pag Mio Amore, pwede nyo kabit. Wag lang yung ganitong klaseng voltage regulator, yung itim yung kanyang sakit kasi magkaiba to. So, kabit na natin. Yan. Tapos, test light natin yung pula. Tingnan natin kung ilaw ba yung ating test light. Yan, umiilaw na yung ating test light.
poste. Kita niya. So, ilaw natin yung ating slide, meaning may kurente na lumalabas kung sa charge na siya. So, prove natin na ito lang yung sira. Ito yung kanyang luma. Try na natin panda rin dahil walang battery. Kasi naka-disconnect pa itong main fuse natin. Ayan, kahit walang battery, goods na yung andar niya. So, meaning, yung kurente na mula sa kanyang stator, naka-convert niya from AC to DC. Nagbibigay na ng charging yung ating motor. Saksak na rin natin yung ating fuse, main fuse. Kanina kapag nire-rev natin yung makina, nawawala yung ilaw. Ayun, kapag nire-rev natin, lumalakas yung ilaw na ating motor light. May isa pang probe, buha tayo ng voltage sa voltmeter para yan, pasok na natin yung ating voltmeter. Sa charge na po siya. Yan, good stuff yung ating voltmeter. Ganun lang po kapag naka-encounter kayo ng mga ganitong pangyayari, maaaring yung sundan yung ating video. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po. Paki-follow, like, share, and subscribe lang po sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.